tatahiin. So, good morning guys. Ito po, tayo po ay gagawa na ng mga uniform. May mga tanggap na po kasi ako uniform dahil sa tapos na po ang part ng kwento ng mga gowns. So, nasa uniform na po tayo kahit hindi pa po tapos ang klase. May mga nagpapatahi na po kasi ng uniform kahit hindi pa closing ng school kasi po yung iba ayaw po nila na makipagsabayan dun sa mga magpapatahi kasi po talaga pag panahon po ng pasukan dagsa po talaga yung mga nagpapatahi ng uniform. Yung iba hindi ko na po natatanggap kasi nga baka hindi ko kayanin. So ayan po. Magtatabas po tayo ng polo. Ito po ay polo ng lalaki. Bali, private school po kasi, kaya ganyan ang kulay. Pero pag mga public po, ano po sila, mga white lang yan. So, ayan. Bali, ang gagawin po natin ay tatlong polo. Papakita ko sa inyo. Sa unang cut pa lang, yung parang isa lang po muna yung aking gagawin. So, ayan. Kukuha po tayo ng pattern. Hindi na po ako gumagawa ng papel, yung pattern na papel. So, sa body na po ako nagsusukat at doon na lang po ako nagbabase ng ah, pagkatabas. So, yung ginagawa ko po ay pang ano po yan, armhole. And then, yan po ay both side. So, ayan, mamarkingan po natin yung armhole at yan po ay tatabasin natin. And then, yan neckline po, ayan. Ayan po, kuhanin po uli natin ang sukat at baka tayo ay nagkakamali. So, ayan na po. Tinatabas ko na po ang polo. Yan po ay front pa lang. So, ilalapat po natin yan at kukuha po tayo ng back. Pero, after po nun, kukuha po muna tayo ng facing para sa likod. Alam niyo yung polo, di ba meron pong putol sa likod, yung sa balikat niya. O, ayan po. Yan yun po yung facing. Bali, tinabas ko na rin po and then saka natin kukuhanin yung sa back. Ayan po. Lapat-lapat lang po. Wala na pong pattern-pattern. Kukunin lang natin yung front at yun ang magiging pattern natin. So, ayan. Iba-iba po naman kasi ang pamamaraan ng pagtatabas. Ako po ay ganyan ang nakasanayan ko. So, ayan po. Tapos. So, kukuha po tayo ng para sa bali, ang pacing po kasi bali, ano yan dalawang magkasaklob. So, kukuha pa po tayo ng isa pa. Ayan po. Pero kasama na po yung tabas ng para sa tatlo. Ayan, kasi sayang naman po yung tela. Ganyan naman pong gagawin natin. Kukuha po tayo ng sleeve. Yung pong, short sleeve po kasi yan. Ayan. Kukuha po tayo ng tabas ng short sleeve. Ganyan po ako magtabas. So, yung iba po kasi may kanya-kanya pong pamamaraan ng pagtatabas. So, kasi ako po nasanay sa ganyan at matagal na rin po akong mananahi. So, ayan po. O, diba? Yan po ay manggas. Short sleeve po yan. O, ayan. Ganyan po. O, diba? So, hindi ko na po napakita yung pagtatabas ko ng collar kasi nga po parang nakalimutan ko i-open yung camera. So, ayan na po. Bali, mag-start na rin po tayong manahingan. Unahin po muna natin ang collar. Hello guys! Ito po. Tayo po ay magbubuo muna ng polo. Ayan na po. Na-start na po tayo sa pananahi. Tapos na po tayo magtabas. So, tutupian po muna natin ng 160 yan. Para pagka inedgingan po natin, itutupi na lang siya ng 1 inch. Ayan po. Saka po natin yan ikakabit sa armhole. Ayan.
Kasi po pagka naikabit po yan sa armhole, lalagyan po natin, i-agingan po natin yan. Doon naman po tayo pupunta sa kabilang makina, sa aging machine. So, tapos ay pag naikabit na po natin, i-agingan, saka na natin both side, i-side close na po natin siya. So, dahil nakalimutan ko pong ipakita sa inyo sa aging, akala ko kasi naka-open yung camera ng cellphone, hindi pala. So, di bali na po at sa susunod na lang uli. So, ito naman po ang gagawin po natin. Itutupi po natin yung laylayan. Dahil ang laylayan po ay parang may paha siya wala po siyang paha. Bali parang lalagyan ko lang siya itutupi ko lang siya ng 2.5 inch. Style paha na po yun. Yung paha po kasi ano yun nakabukod po yun na ikakabit siya. Pero ito po kasi, bali tutupian ko lang siya ng 2.5 na parang magiging paha po. Kasi polot po to ng lalaki. Hindi kagaya ng polo ng babae. Kailangan, uniform ng babae, kailangan mo po nakahiwalay ang paha. So dahil ito po ay pang boys kids, ayan po. Itutupi na lang po natin siya ng 2.5 inch. And then yung pagkatupi po niyan, di po ba yung sa likuran may butones? Yun, lalagyan naman natin siya ng butones, na 2 butones. Ayan po. Napakaingay po ng aming paligid, gawa po ng mga dumadaang mga sasakyan. Ayan po, kasi tabi po kami ng kalsada. So, ayan naman po gagawin natin dyan. Bali, tutupian po natin siya ng half inch. Ayan po, half inch po. Tapos, saka po natin siya yan lalagyan ng butones. Di po ba may polo po na may butones sa likod? Ayan po. Style paha na po siya. Then, ito po, magpe-prep po tayo ng collar para makabitan natin siya ng collar. Ganyan po ang paggawa ko ng collar. Iba-iba style po ang paggawa ng mga collar kasi yung iba, ako po ganyan po kasi ako nasanay gumawa ng collar. So, okay naman. Di ba? Ito naman po ay hindi pabrika. Sa pabrika po kasi talagang ang tabas ng collar dun ay talagang eksakto na po. Ito naman po ay parang shop ko lang. Then, ayan po. Sa pabrika po yan ay kumpleto na po. Tabas na siya bago mo siya tatahiin. Wala kang gugupitin. Ayan po, ayan. Tapos na po yung ating collar. Pabalik na rin po natin. So, tatahian naman po natin ng 160. Nakalimutan ko rin tayo ng 160 yung likod. Pero madali lang naman po siya. Ayan. Para lumapat lang po. Para hindi naman siya, tapos na po. Ayan. Lagyan natin ng marking. Tsaka tabasin natin yung sobrang tela. Ayan. Kunin natin ang gitna. So, ikakapit na po natin siya sa neck. Kunin natin yung gitna ng neck at doon natin siya itatapat. Ayan po. Attach collar kung tawagin po yan sa pabrika. Attach collar. Yung pong ginuhit-guhitan ko, yun na po yung yun na po yung inaapakan ng karayom. Di po ba? Lagyan natin siya ng pikete para, kasi po ang collar ay hindi naman po siya diretso. Curve po yan, naka-curve. Kaya para lumabas po ang magandang pagka-curve niya, gugupit-gupitan nyo po yung lalagyan nyo po siya ng pikete para po mag-curve siya ng maganda. Di po ba? Tingin nyo lang kanina na parang diretso pero na curve po yan. Hindi po masyado may korte po kasi siya.
Kasyang-kasya lang po yung collar natin. O, diba? So, ayan po. O, tapos na po. O, then kakabitan naman po natin ng ano to, packet. Yan, kakabitan po natin siya ng packet. Diba? Nakakapit na natin yung packet. And then, lalagyan ko na po siya ng button hole. So, kakapitan naman po natin siya ng botones. Ayan po, kung ilang botones po yan. Maraming botones po. Hanggang sa likod po yan may botones. Maraming po salamat sa lahat ng mga followers ko, silent followers, relatives and friends. Sa mga customer ko na walang sawa na naniniwala sa aking kakayahan, maraming po salamat sa inyo. Huwag po kayong manawa na manood ng aking mga palabas dito sa aking pinasok na content creator. Marami pong salamat sa inyong lahat. Ayan po. Yan po. Ilalagyan naman po natin yung sa likod. So, dito na po nagtatapos ang aking kwento ng damit. Ayan. Tatlong piraso po kasi yan eh. Tatlong polo.